300 million pesos for your charity project? Pag pumayag ang mga ulyaw, magagawa natin ang paraan ng building na yan. Habang magkakasama sila Tara at Boji, pati mga kaibigan nila para sa live selling ay nagpa-freebie at may discount pa. Nagawa pa nilang make-upan si Boji na giniit ni Snoop na sakto pagdating ni Bingo dahil sigurado siyang makukuha niya ang 1 million grant na giniit pa nilang anak mismo si Caroline ng may-ari ng kumpanya na alam din nilang magaling si Bingo, sabay sinabi pa ni Snoop na pinaghirapan ng kaibigan nila lalo na para kay Lola Nene ang ginawa niya. Agad pang tumayo si Boji at sinabi sa live selling nila na lucky day nila ang araw na yun kaya nagpa-free sila dahil inaasahan nilang makukuha ni Bingo yung grant ng GLC. Masaya si Bingo nang mag-conclude na siya dahil nakaraos na siyang mag-present na pinalakpakan pa siya ni Irene na humanga sa galing ng binata na napatingin pa si Caroline sa ate niya. Agad inapprove ni Irene ang proposal ni Bingo kaya tinanong ni Carlo kung anong nagustuhan ni Irene sa OPIP ni Bingo na agad niyang sinabi na yung buong presentation niya dahil ang dami niyang data na present na nahalatang nag-research ang binata. Pinasalamatan naman ni Bingo si Irene na agad namang tinanong ni Carlo si Caroline na agad niyang sinabi na madami din siyang nagustuhan sa presentation ng binata na madaming makikinabang sa OPIP na mga Pilipino sa ganung kamurang internet pero may mga question siya kay Bingo na hindi niya napaghandaan na giniit pa ni Bingo na papag-aralan niya. Habang tinawagan naman ni Charles Stone si Santi upang kumustahin kung ano nang balita sa hacker, na agad sinabi ni Santi na nilolocate pa ng mga tauhan niya yung hacker dahil mukhang sa internet cafe yung IP address kaya tinanong ng binata kung papaano nila mahuhuli yung ganun. Giniit naman ni Santi na ginagawa na nila ang lahat para matuntun nila agad yung hacker na sinaad naman ni Charles Stone na hindi niya magagawang mag-relax dahil hindi lang yung bangko ng GLC ang alanganin kundi pati lahat ng kumpanya nila ay pwedeng nakawan ng hacker. Pinaliwanag naman ni Charles Stone kay Santi na ginagawa niya ang lahat para protektahan ang pamilya nila na naiintindahan naman ng kaibigan niya kaya pinapaspasan na nila ang paghahanap. Nilabas pa ng binata ang briefcase na tinago niya sa ilalim ng sopa na agad din niyang tinago at umalis na siya. Hindi naman nakumbinsi si Caroline sa OPIP ni Bingo dahil madaming ikakalugi ang kumpanya na bibili sa OPIP kung magkakaproblema ito na natahimik na din si Irene dahil hindi niya magets ang mga point ni Caroline. Lumabas ang pagkakonservative ng dalaga na agad namang sinabi ni Bingo na papag-aralan nila na sinaad pa ng dalaga na dapat ay sinama niya sa presentation niya yung worst scenarios, hindi lang yung mga magaganda na kailangan sana niyang hinanda bago siya mag-present kaya hindi na nakaimik ang binata. Sabay tinanong ni Carlo si Caroline kung anong verdict nila kung ibibigay nila yung 1 million sa OPIP. Sinaad ni Caroline sa pagkakataon na yun ay hindi muna nila ibibigay yung 1M grant dahil madami pang further study na hindi nakakaimik si Bingo sa sandaling yan na halatang malungkot siya dahil inaasahan niyang makukuha niya ito. Nagpasalamat naman si Carlo kay Bingo sa oras na binigay niya para sa presentation niya na nagpasalamat din si Bingo. Hindi naman pinahalata ni Caroline na masakit din sa kanya na dinisapprove niya yung OPIP ni Bingo na umalma pa si Irene sa verdict nila sa binata na nagawa niyang makipagsumbatan kay Carlo lalo na nang masinanga ng kapatid nila si Caroline sa mga sandaling yan. Hindi naman nagpatinag si Caroline sa ate niya. Habang nagchichismisa naman ang dalawang empleyado nila Caroline na giniit nilang si Caroline ang black sheep na saktong narinig ng dalaga. Agad tinanong ni Caroline kung ilang taon na silang nagtatrabaho sa GLC na agad pang sinabi ng tauhan niyang 2 taon pa lang na agad sinabi ng dalaga na i-describe niya sa kanya yung task at responsibilities na inisa-isa ni Caroline sabay sinabihan pa niyang wala silang karapatang pag-usapan ang buhay ng ibang tao kaya hindi sila nakaimik sa sandaling yan. Habang pagpasok ni Caroline sa office niya ay halatang naawa din siya kay Bingo sa resulta ng presentation niya.
Mas lalo siyang makokonsensya nang malalaman niya ang dahilan ni Bingo kung bakit gusto niyang makuha yung grant na mas lalong lalala yung sakit ng mata ni Lola Nene na kailangan niya ng agarang operasyon kaya babawi si Caroline sa matanda. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.